Sir, focusing dun sa program natin na voluntary drug testing, paki-explain lang po sa amin kung bakit natin ginagawa ito. Well, minarapat namin sa panahon itong weekend ng Undas, no? Kung saan ay maraming uuwi. It's a timely event na yung mga tsuper na magmamaneho ng mga long haul, 4 na oras, 8 oras na biyahe hanggang sa Kamintanawan, more than 12 hours ang pagbabiyahe niyan, ay ma-drug testing. Nang sa ganun, ay gising sila dahil sa normal, hindi yung dahil na nakainom sila ng kahit anong mga speed o amphetamines o ano pa. So, dito sa Philtranco, nagkaroon kami ng partnership at nagpapasalamat kami sa Philtranco na hinayaan nila yung kanilang mga driver ay lumahok dito sa drug testing na ito, na lahat ng kanilang mga driver na magbabiyahe itong Undas na weekend na ito ay dadaan sa isang drug test. Nang sa ganun ay malaman natin na bago pa sila tumulak mula rito, halimbawa tungo sa Bicol, that's an 8-hour trip, na gising sila dahil sa kape lamang o kaya dahil na nakapagpahinga sila, hindi dahil na uminom sila ng kahit anong droga. So, natutuwa naman ako na sa lahat ng mga driver na na-test dito, lahat naman sila ay negative para sa mga drugs na ito. Sir, hindi po ba ang isa pong concern is, hindi po kasi talaga pwedeng mag-mandatory drug testing. Wala po bang ganung klaseng concern na baka yung mga driver ay napipilitan lamang na magpasa ng sample? Well, kung mapilitan man sila na mag-drug testing, bakit naman hindi? Magmamaneho sila. 50 ang sakay na nasa bus na yan, no? Kadalasan, nakakadinig tayo ng paggaan o kaya aksidente dyan sa highway kung Bicol. So, sinisiguro lang natin yung kaligtasan ng ating mga kababayan. At yung Philtranco, yung mga driver din mismo, kusang loob, kuha naman sila na makapasa o makadaan dito sa testing. Gano'ng karami yung mga bus companies na mayroong kayong ganito arrangement? Itong arrangement na ito, nandito si Chairman Jacob ng LTFRB, ginawa ito for selected bus companies itong panahon ng Undas nito. These are four pilot projects with big or large bus companies na siyang magsasakay ng pinakamaraming mga pasahero. Sir, you're calling on the other bus companies to do the same? Well, this is a pilot and so we will be expanding this. Itong Undas naman, taunan nito. At hindi lang Undas, meron pa tayong Pasko, meron pa tayong Holy Week. No? So, sa kapanahunan ng pag-increase ng travel, maaari na gagawin natin regular ito. Pangalawa, bukod ito or dagdag ito doon sa taunang drug test, no, ng lahat ng mga driver na ginagawa naman ng LTFRB. Dito halimbawa sa Philtranco, ang pangkaraniwan na passenger volume dito is about 800 to 1,000 per day. Pero itong weekend ng Undas, pumapatak ng 3,000 ang pasahero for today lamang yun. No? And dahil super long weekend ito, no? Friday, Saturday, Sunday, Monday hanggang Tuesday, 5 days ito, ay inaasahan na hihigit pa ito sa 3,000. Yung huling Undas natin was just a 3-day holiday. Ito, papatak ng 5. So talagang marami ang Secretary, yung overall inspection naman po natin bukod sa drug testing, nagtutod po tayo sa mga drivers, sa mga sasakyan. Maayos naman ang resulta. Ginagawa namin ang lahat para makaasa ang ating mga kababayan na pag tumuntong sila sa busman, o sa tren, o sa aeroplano, o sa barko, makakaasa sila na ginawa ng kanilang gobyerno ang lahat na magiging ligtas ang kanilang gobyerno. Halimbawa, dito sa Philtranco, ginawa natin yung drug testing. Bukod doon, ay kinuha din natin yung serbisyo ng Pilipinas Hino. Sila yung isa sa pinakamalaking supplier ng mga buses sa mga bus companies. No? So nagpadala sila ng mga technicians, mga expert technical engineers, at chinecheck nila yung makina, yung drivetrain, yung iba pang mga equipment itong mga bus nito para sigurado na ligtas itong mga bus. May pamasahe. So, nag-check kung mataas, wala namang complaint na Hindi, wala namang pagtaas sa pamasahe at hindi naman pwede na magtaas itong
itong weekend ng Undas na ito. Halimbawa, 300 ang pamasahe. 1,260 ang pamasahe hanggang sa Bicol na yun. I think more or less 300 patungo ng Bicol. So, yan naman po ang pangkaraniwan na